lesson. Okay, klaro akong screen? Joshua, klaro na? Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Okay, sige. Okay. So, once again, good morning, magandang umaga sa ating lahat at welcome sa ating klase sa ESP 7. At dito na tayo sa ating talakayan tungkol sa hierarkiya ng pagpapahalaga. Ayon kay Max Keller, ang tao ay may kanya-kanyang antas o mayroong 4 na mga antas ng mga pinapahalagahan natin sa buhay. At yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. At bago yan, dito muna tayo sa ating mga layunin. Number 1, natutukoy ang iba't ibang antas ng pagpapahalaga at mga halimbawa ng mga ito. Number 2, nakagagawa ng hagdan ng sariling pagpapahalaga batay sa hierarkiya ng mga pagpapahalaga. At number 3, naibibigay ang kahalagahan ng pagsuri sa mga antas ng pinapahalagahan sa buhay. Dito iikot ang ating talakayan at ang ating magiging mga gawain sa araw na ito. Bago yan, dito muna tayo sa ating review, balik-aral tungkol sa kaibahan at pagkakatulad ng bertud at ng pagpapahalaga. So dito muna tayo sa kahulugan, katangian ng bertud. Alam natin na ang bertud ay mula sa salitang Latin na virtus, na ibig sabihin ay pagiging tao. When you say pagiging tao, taglay mo ang mga katangian ng isang mabuting tao. Okay, pag sinabi naman nating pagpapahalaga, dito muna tayo sa bertud. Ang bertud ay mayroong 2 uri. Ano na yung 2 uri ng bertud? Anyone? Intellectual at moral po, ma'am. Okay, very good. Intellectual at ang moral na bertud. Ang bertud ay bunga ng paulit-ulit at palagi ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ng isang individual na nakatutulong upang maging isang mapanagutang mamamayan sa lipunan. Ibig sabihin, pagiging tao, taglay mo ang mga mabubuting asal, ikaw ay isang mapanagutang tao sa lipunan. Okay? Pag sinabi naman natin pagpapahalaga, ang pagpapahalaga ay mula sa salitang Latin na valore o valor. Ibig sabihin ay, ano ibig sabihin ng pagpapahalaga? Mula sa salitang Latin na valore o valor, ibig sabihin ay dugtungan. Pagiging malakas o matatag. Okay, very good. Pagiging matatag, pagiging malakas. At ano pa? Dugtungan pa. Pagiging matatag at pagiging malakas. Ano pa? Pagiging makabuluhan po. Yan, very good. Pagiging makabuluhan, pagkakaroon ng saysay. Ibig sabihin yan, meron ka talagang halaga. Okay, so yan ang pagkakaiba ng, ang pagpapahalaga naman ay meron ding 2 uri. Ano-ano yung 2 uri ng pagpapahalaga? Ganap na pagpapahalagang moral at pagpapahalagang kultural na panggawi po. Okay, very good. Yun yung katangian ng bawat isa. Ngayon naman, ano ang pagkakatulad ng 2? Sa tingin niyo, ano yung pagkakatulad ng 2? Paano natin maiugnay? Dahil yung pamagat ng aralin natin last time, kaugnayan ng pagpapahalaga at bertud. Ngayon, sa pagkakatulad, ano ang kaugnayan ng pagpapahalaga at ng bertud? Ano ang kaugnayan ng 2? Anyone? Ano ang kaugnayan ng pagpapahalaga at ng bertud?
Okay? Anyone? Ang bertud at pagpapahalaga ay magkaugnay. Ang dalawang ito ay hindi natin pwedeng mapaghiwalay, pero meron talaga silang koneksyon ang bawat isa. Bakit? Dahil ang bertud, ito ay pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga, ito yung mga values na dapat taglay ng tao. Pero kung hanggang kaalaman lang at hindi mo gagamitin yan, hindi mo i-apply sa iyong sarili, magiging useless lang yan. Ang bertud, ito yung pagsasabuhay. Ang bertud ay maiugnay natin sa gawi, mabubuting gawi. When we say gawi, ito yung ginagawa natin araw-araw. Ito yung mga nakasanayan. Kapag nakasanayan na, naging parte na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, syempre, ito na itong mga maayong mga matasan. Example, yung pagiging matulungin. Kung gusto mo talaga maging isang batang matulungin, dahil alam mo na importante ang pagiging matulungin. Mahalaga ang pagtulong sa ibang tao. Pero kung hanggang kaalaman lang at hindi mo isa sa buhay, magiging useless lang yan siya. Pero kapag nai-apply mo sa buhay mo, ginagawa mo, naging parte na ng buhay, ang tawag na dyan ay bertud. So itong bertud at pagpapahalaga ay magkaugnay. Okay, so yan ha, ang tungkol sa kaugnayan ng pagpapahalaga at ng bertud. Ngayon naman, dadako tayo sa ating pre-test. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto or 4 na minuto. Try natin ha, balikan natin, tingnan natin ang pre-test na ito. Okay, bibigyan ko kayo ng 4 na minuto para sagutin ang mga katanungang ito. Ito ay binubuo ng 5 puntos, 5 bilang. Letter lang ang isulat sa inyong notebook or sa inyong papel. Okay, timer starts now. Okay, tapos na. Dala ko tayo sa number 4, number 5. Time is up. Tapos na. Okay. Tingnan natin. Let us check your work. Tingnan muna natin ha. Ano ang sagot sa number 1? You check your own work. Tingnan natin kung alam niyo yung mga kasagutan. Number 1, ang tamang sagot ay paki-type na lang yung mga scores sa chat box ha. Sasabihin ko na lang ang mga tamang sagot. Number 1, letter C. Number 2, letter A. Number 3, letter D. Number 4, letter C. And number 5, letter C. Okay. Number 1, C. Number 2, A. Number 3, D. Number 4, C. Number 5, C. Who got the perfect score? Isulat ang mga tamang sagot. Wow.
sa chat box. Wow, very good ang mga scores. Oh, yung iba, asa na inyong mga scores, okay? Okay, sige. Very good sa mga naka-perfect, sa mga naka-4, sa mga very good kahit na naka-2 yung score. Sige lang. Anyway, we will discuss it later. Oh, si Erson kay 1. O, diba? Sige lang, at least wala na 0 Erson, no? Now, proceed tayo. Maraming salamat. At least I have the idea na yung iba sa'yo naka-perfect talaga. Yung iba naman, 1 yung score, yung iba 4, yung iba 3. Okay, so balik tayo sa ating lesson mamaya. Aalamin natin kung ano ba ang mga tamang sagot dyan sa mga naisulat ninyong o naibigay ng mga kasagutan. Ngayon, dadako tayo sa ating lesson. Meron akong ipapakita sa inyong tula. Gusto ko na basahin ninyo. Tatawag ako ng mga estudyante na magbabasa at magpapaliwanag kung ano ang nais ipaabot ng bawat saknong or bawat stanza or bawat saknong. Okay, unahin ko si Kinya. Pakibasa ang unang saknong or first stanza. Si Kinya, kay go. Sa panahong kay bilis uminog ng mundo. Tama ba ko, stanza Tama. or saknong? O, isa-isa gid siya ka, anuhan, kani siya isa-isang paragraph pa na siya kung ano pa, pero sa tula, saknong. Sige, go. Sa panahong kay bilis uminog ng mundo. Sa panahong kay bilis magbago ng isip ng tao. Kinakailangan mo pa ring tumigil pasumandali. Himay-himayin ang maramit magulong pangyayari. Yes, ano ang naintindihan mo dyan? Kahit daw na ay changes, ma'am, kailangan daw pa rin mo na himay-himayin po, ma'am. Okay. Kung napansin ninyo, para bang kay bilis ng ikot ng mundo, kay bilis ng oras, di ba? Pag sa cellphone, uy, hala, 1 hour na dahil ka nag-spend diha sa imong Mobile Legend or sa imong Facebook. Sa panahon kay bilis uminog ng mundo, sa panahon kay bilis magbago ng isip ng tao, kinakailangan na meron ka pa ring panahon para magmuni-muni at mag-reflect, ano na nga ba ang nangyari sa aking buhay. Yan. Ika nga, maiksi lamang ang buhay natin, kung kaya't kailangan pakasuriin, hindi lahat ay dapat pahalagahan sapagkat hindi lahat ay pangmatagalan. Di ba? Mag-enjoy ka nga, panandali ang enjoyment. Siguro 1 hour, nag-enjoy ka, kaya nabisi kang chat sa imong chatmate. Pero tandaan, hindi lahat ay pangmatagalan. Yang ML, Facebook, Twitter, at iba pa, ay mas tunay nga bang mahalaga kaysa sa pakihalubilo at pagtatag ng tunay na samahang walang titibag. Dahil minsan, busy sa Facebook, busy sa mga online games, wala ng panahon para makipag-usap. Okay. Ngayon nga, karaming marurupok sa pag-ibig, sila'y pilit sumusubok. Kadalasan, sa pag-aaral kanilang isinasantabi upang sa piling ng minamahal, sila'y mamalagi. Mga teenager ngayon, napaka-concern about sa kanilang yung iba lang, mahilig na makipag-boyfriend, makipag-girlfriend, feeling like in love na talaga sila. Pero, ang totoo niyan, wala lang bugso ng emosyon. Minsan, in reality talaga may mga teenagers na maagang nabubuntis dahil akala nila love na yun. Yun pala ay bugso lang ng emosyon. Abi lang nila, in love sila. Pero, hindi yan tunay na pagmamahal. Sitwasyon ng pamilya ay ganun din. Pagka buklod-buklod ay madalas wala sa mithiin. Nasa isang bubong,
ngunit di magkasundo pagkat bawat isa ay may itinatagong panibugho. Gusto mong sumunod sa uso, iyay naintindihan ko. Ngunit hanggang saan at kailan? Hanggang na iyo'y dapat nalaman. Sa haba ng daang iyong tinatahak, isang tanong ang sa isip mo'y tatatak. Ano nga ba ang tunay na mahalaga? Buhay ko ba'y nagamit ayon sa itinalaga? Kung kayo ang tatanungin ko, tungkol saan ang iyong napakinggang tula? Anyone? Sinong sasagot? Tungkol saan ang iyong napakinggang tula? Ano ang nais ipaabot nito sa lahat ng mambabasa or tagapakinig? Yes, Haro? Haro? Anyone? Yes po, ma'am. Ano ang sa tingin mo ang nais ipaabot ng tula? Ano po, ma'am, kanang kailangan, ano po, ma'am, kanang dili kaayo ipahalaga ang uban na kanang dili makatabang sa imuha, ma'am. Okay? Ibig sabihin yan, kailangan susuriin natin araw-araw kung ano ba yung mga ginagawa natin. Kung ito ba ay mas importante or ito ba ay mahalaga or hindi. Okay? Ang Facebook, Twitter, mahalaga yan ngayon dahil ito yung ginagamit natin as means of communication. Pero, kailangan nandun talaga ang reflection. Ops, kaya ba si Danuba na imong time nag-spend, wala na ka dito sa focus, kaya dito na ka nag-atubang sa Facebook or sa Messenger, kaya nagpaabot sa chat. Okay, ngayon, ayon kay Max Keller ha, mayroong 4 na antas ng hierarkiya ng pagpapahalaga. Ano ba itong hierarkiya? Ito yung mga antas. Ang pinapahalagahan natin sa buhay ay mayroong 4 na level. Bawat bagay, magkaiba ang ating paningin or iba-iba ang antas ng pagbibigay natin ng halaga sa bawat nasa paligid dahil na rin ito sa mga karanasan natin sa buhay. Ayon kay Max Keller, ang mga pinapahalagahan natin ay mayroong 4 na antas. Una, pandamdam na mga pagpapahalaga, pambuhay na pagpapahalaga, espiritual na pagpapahalaga, at ang banal na pagpapahalaga. Okay? So, pero bago natin pag-usapan ito, panuurin muna natin ang isang video. Ito ay tungkol sa hierarkiya ng pagpapahalaga. Ang video na ito ay hindi sa akin ha. Kinuha ko lang din ito sa YouTube para makatulong na mas maintindihan natin ang ating talakayan. Klaro akong screen. Sa pagpili ng mga pagpapahalaga, ang ng mga pagpapahalaga. Handa ka na ba? Halika't simulan na natin ang talakayan. Paano mo malalaman na tama ang iyong pinapahalagahan? Narito ang 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga. Una, mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kumpara sa mababang pagpapahalaga. Halimbawa, ang paggastos ng pera upang ibili ng aklat ay mas mataas kaysa sa ipambili ng pagkain. Mas tumatagal ang kaalaman na makukuha sa aklat kaysa sa kasiyahan ng pisikal na katawan dahil sa pagkain. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon. Ikalawa, mas mataas ang pagpapahalaga kung ito ay nananatiling may kalidad paglipas ng mahabang panahon. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng material na bagay ay lumiliit habang naahati ito. Ngunit, ang pagpapahalaga sa karunungan ay hindi mababawasan kahit pa mahati ito o ipamahagi sa napakaraming tao.
Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung sa kabila ng pagpapasalin-salin nito sa napakaraming henerasyon na pananatili ang kalidad nito. Ikatlo, mas mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang isang tao na nagtatrabaho sa ibang bansa na tinitiis ang lungkot, pangungulila at labis na pagod upang kumita ng sapat na salapi. Ginagawa niya ito upang makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang anak. Mas mataas na pagpapahalaga ang mapagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral kaysa sa kanyang pagsasakripisyo at pagod. Ika-4, mas mataas ang pagpapahalaga kung ito ay nagbibigay ng mas malalim na kasiyahan sa pagtanik nito. Halimbawa, mas malalim ang kasiyahang nadarama sa pagsali sa prayer meeting kaysa sa paglalaro ng computer games. Kalima, mataas ang antas ng pagpapahalaga kung hindi ito nakabatay sa taong nakararamdam nito. Halimbawa, si Rosel ang bubuyog ang kauna-unahang bulan na mag-aaral ng Ateneo University na nakakuha ng pinakamataas na karangalan bilang summa cum laude sa kursong BS Mathematics. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Ang kanyang pagnanais na magtagumpay sa kanyang larangan ay higit na mataas kaysa sa kanyang pisikal na kapansanan. Mula sa mga nabanggit ng mga prinsipyo na buo ni Max Keller ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Tinawag niya ito na Ordo Amoris o Order of the Heart. Sinasabi niya ang ganitong hierarkiya ng pagpapahalaga ay hindi ganap na mauunawaan lamang ng isip. Naniniwala siyang ang puso ng tao ay kayang magbigay ng kanyang sariling katwiran na maaaring hindi mauunawaan ng isip. Ngayon, alamin naman natin ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Ang hierarkiya ng pagpapahalaga ay binubuo ng 4 na uri. Ang pandamdam ng mga pagpapahalaga, ang pambuhay na pagpapahalaga, ang espiritual na pagpapahalaga, at ang banal na pagpapahalaga. Simulan natin sa pandamdam ng mga pagpapahalaga o sensory values. Itinuturing na nasa pinakamababang antas na pagpapahalaga. Ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandaman ng tao. Ito ay mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho ng isang tao. Ikalawa, ay ang pambuhay na pagpapahalaga o vital values. Ito ay mga pagpapahalaga may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay. Ang halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Ikatlo, ang espiritual na pagpapahalaga o spiritual values. Maituturing na mas mataas ang pagpapahalagang ito kaysa sa dalawang unang nabanggit. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi lamang ng sarili, kundi ng mas nakararami. May 3 uri ng spiritual na pagpapahalaga. Ang pagpapahalagang ito ayon sa aklat na Problems of a Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Keller. Una, ang pagpapahalagang pangkagandahan o aesthetic values. Ikalawa, pagpapahalaga sa katarungan o value of justice. At ang ikatlo ay ang pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan or value of full cognition of truth. Halimbawa, kapayapaan, katarungan, katapatan, kabutihan, at iba pang mga katangian na nagdudulot ng kabutihan hindi lamang ng sarili kundi sa nakararami. At ang huling pagpapahalaga ay ang banal na pagpapahalaga o holy values.
Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao upang maging handa sa pagharap sa Diyos. Paano malalaman kung ang isang pagpapahalaga ay nasa mataas na pagpapahalaga o positibong pagpapahalaga? Ayon kay Max Keller, ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang mga pagpapahalaga. Malalaman iyong mga ginawa ito ay nagdudulot ng kabutihan at positibong pagpapahalaga. Halimbawa, ang paninigarilyo, lalo na sa isang kabataang tulad mo, ay maaaring nagdudulot ng kasiyahan sa pakiramdam at pagtanggap mula sa iba pang mga kabataan. Ngunit, maituturing bang mas mataas na pagpapahalaga ang kasiyasihang pakiramdam at pagtanggap kaysa sa pagpapahalaga sa sariling katawan na itinuturing na templo ng Diyos? Masama ang pagdaraya sa pagsusulit dahil pinili ang negatibong pagpapahalaga kaysa positibong pagpapahalaga ng katawan. Ang pananaig ng paggawa ng mabuti na nangangahulugan ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga laban sa masama ang nakapagpapataas sa pagkatao ng tao. Ayon kay Manuel D., hindi dapat kalimutan ang pagiging objektibo ng pagpapahalaga. Maaaring hindi magtagumpay ang isang tao sa pagtugon sa isang pagpapahalaga, ngunit hindi nito mababago ang pagpapahalaga, lalo na yung nasa mas mataas na antas. Sa pagbuo ng pagkatao ng tao at sa pagkamit ng mas mataas na mga pagpapahalaga, mahalagang malinaw sa iyo na nakasalalay ito sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan na pumili ng tama at batay sa mga moral na prinsipyo. Ako si Teacher Grace. Okay, so yan. Napanood din niyo ang video tungkol sa hierarkiya ng pagpapahalaga. Ngayon, balik tayo dito sa ating lesson. Balikan natin ha, ayon kay Max Keller, ang ating mga pinapahalagahan ay naaayon sa 4 na level. Una, pandamdam na mga pagpapahalaga. Pag sinabi nating mga pandamdam na pagpapahalaga, ito yung mga pinapahalagahan natin sa buhay, mga material na bagay na nakapag-satisfy ng ating mga needs, kasama na dyan ang ating mga wants. Kasama dito ang pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan at iba pa. Kasama na rin dito ang ating mga luho, like mamahaling gadgets, mga magagarang sasakyan, mamahaling bags. Pag sinabi nating pandamdam, ito yung nasa pinakamababang level na kung saan nasasatisfy ang ating mga pandama. Example, sa pagkain. Pagkain ng lechon, o araw-araw, pagkain ng chichiryan, pag-inom ng soft drinks, lahat ng mga bagay na nakapag-satisfy ng ating paningin, ng ating panlasa, na yung iba sa damit. Hindi lang siya, kasi kasama na dito, ang damit ay basic need yan siya. Pero kapag pipili ka na ng mas mamahalin, di na siya ka mo, sali na ukay-ukay, kung gusto yun ka na yung brand new. So yan, nasa ano lang yan siya, pinakamababang level, pandamdam na mga pagpapahalaga, like soft drinks, o diba? Nakapagbigay ito ng satisfaction, labi na pag-uhaw kayo, lamig kayo mong feeling na magmakainom ka o soft drinks, pero kapag palagi mo yung iniinom, nagdudulot din niya ng kasamaan. Ibig sabihin sa pandamdam na mapagpapahalaga, nakakapag-satisfy ng ating needs, nakakapag-satisfy din sa ating kanang mga wants lang ba, kanang gusto lang nimo, kanang bahala, o regardless kung nakakabuti o hindi, basta na-satisfy ka. Kapag yan yung level of thinking mo, yan yung pagpapahalaga without thinking kung kani siya maayo ba sa itong lawas o dili, nasa mababang level lang yan, which is ang pandamdam na mga
pagpapahalaga. Like dito sa picture, narihaan ng mga sanina, mga siguro mamahalin na cameras, cellphone, dili ka gusto ng cellphone na kanang baratuhon kay dito juga sa iPhone 11 or iPhone 12. Okay? Pandamdam yan, nasa pinakamababang level. Next ay pambuhay, nasa pangalawang antas. Ito yung mga pinapahalagahan mo, mga material na bagay na iyong ginagawa na nakapagbigay ng kabutihan sa iyong sarili. Ito yung mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay. Kagaya ngayon sa, di ba sa video kanina, sa ngayon sa pandemic, o pagsusuot ng face shield at saka ng face mask, mahalaga yan para sa ating kaligtasan. Mga ginagawa mo sa iyong sarili na pagdudulot ng kabutihan. Another example, yung pag-inom ng gatas, pag-inom ng vitamins, pagkain ng mga masustansyang pagkain. Kapag kain ka lang ng kain, without thinking kung ito ba ay nakabubuti, nasa mababang level yan. Pero kapag iniisip mo na, kakainin ko ba ito, nakabuti ba ito para sa aking sarili, nasa ikalawang antas ka na. Ito na yung pambuhay ng mga pagpapahalaga. Ginagawa mo, mga bagay na ginagawa mo para sa iyong sarili na makapagdudulot ng kabutihan. Halimbawa, mahalaga sa tao ang makapagpahinga kung siya ay pagod dahil ito ay makapagpabuti sa kanyang pakiramdam. Example din yung pagkain ng masustansyang pagkain. Next, ito, mga spiritual na pagpapahalaga. Ano naman itong mga spiritual na pagpapahalaga? Kung ang pandamdam at ang pambuhay, usually nakafocus siya sa iyong sarili lamang. Pero dito sa spiritual na pagpapahalaga, ito na yung pakikitungo mo sa ibang tao. Paano mo ba pinakikitunguhan? Ang iyong mga kinikilos ay nakakabuti ba para sa akin or nakakabuti din ba sa ibang tao? So mayroon ka ng ganoon na pag-iisip. Iniisip mo na hindi lang ang iyong kapakanan kundi ang kapakanan din ng iyong kapwa. Ito yung kung paano tayo nakikitungo sa ibang tao. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalaga para sa kabutihan, hindi ng sarili, kundi ng mas nakararami. Ano ang mga tatlong pagpapahalaga ayon sa problem sociology? Ito siya. Mga pagpapahalagang pangkagandahan. Inisip mo ito ba ay maganda, mabuti para sa akin at sa ibang tao? Ikalawa, pagpapahalaga sa katarungan or value of justice. Ito yung napanood din nyo kanina sa video, meron siyang naibigay na mga halimbawa. Then let us see, pagpapahalaga sa ganap na pagkilala ng katotohanan. Ibig sabihin yan, ang kilos mo ay isa ng mapanagutang pagkilos. Ibig sabihin nito, iniisip mo kaagad, maayo kaya niya akong buhaton? Maayo ka ni sa akong kagalingon o maayo po ba ka ni sa laing tao? Iniisip mo na kaagad kung ito ba ay mabuti. Sasabihin ko ba ito o hindi? Kung ako ng istorya, makahatag banig kaayuhan sa laing tao or dili. Ibig sabihin niya, nasa ikatlong antas ka na. Iniisip mo na hindi lang ang sarili mo, kundi pati na rin ang kapakanan ng ibang tao. Pagiging makatarungan sa kilos sa ating mga sinasabi, pagiging honest, di ba? Pagmamahal sa katarungan. Yun pa rin yung kilos mo ba, iniisip mo hindi lang yung sarili, kundi ang ibang tao. Okay? So yan ha, tandaan, ang pandamdam pambuhay, nakafocus more sa sarili. Ang spiritual na pagpapahalaga naman, ito nakafocus hindi lang ng sarili, kundi pati na rin ang kapakanan ng ibang tao. So involved na ang ibang tao. Ngayon, sa ika-4, ito ang pinakamataas, banal na pagpapahalaga. Kung napansin niyo sa picture, ano ang nasa larawan? Ito yung mga ginagawa mo na nagpapatunay na ikaw nga ay may pananampalataya sa Diyos. So dahil ayon sa hierarchy ng pagpapahalaga, binigyan talaga niya ng mataas na value ang
pananampalataya. Bakit? Dahil tandaan natin, temporary lang tayo dito sa mundo. Meron pa talaga tayo isang buhay at yun yung pangwalang hanggan. At yan yung time, yun yung panahon ng judgment na na-judge tayo ng Panginoon saan ba tayo pupunta. Okay, ito yung pinakamataas sa lahat ng antas sa mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa paggamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap ng Diyos. Ano yung mga ginagawa mo na nagpapatunay na ikaw nga ay isang mananampalataya? Okay, syempre, number 1 sa picture, pagdarasal, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, o kung ikaw ay Muslim, pagbabasa ng Quran. Okay? Ang pagkilos tungo sa kabanalan, ang katuparan ng kaganapan, hindi lamang ng material na kalikasan ng tao, kundi maging ng kanyang spiritual na kalikasan. Sabihin, ito yung mga ginagawa mo ba, application, na nagpapatunay na ikaw nga ay may pananampalataya sa Diyos. So, ito yung antas. Kung napansin niyo sa picture, ito yung antas ha, mga antas. Pinakamababa, pandamdam, sumunod ang pambuhay, pangatlong spiritual, pang-apat ang banal. Sinasabing kapag mataas ang antas ng pagpapahalaga, higit na mataas na antas ang kasiyahang na idudulot nito. Ngunit higit na mababang antas ng pagpapahalaga, bagamat nagbibigay ng kasiyahan, ay madaling nawawala o maglalaho. Example, sa pandamdam, di ba? Ito yung sa pandam, ito yung mga satisfaction ba na panandalian. Example, sa paglalaro ng Mobile Legend or sa Facebook, meron kang satisfaction na nararamdaman, pero panandalian lang. Kaya sinasabihan tayo na, nire-remind tayo na dapat piliin natin yung mas mahalaga. Example, mayroon kang kaibigan, ito yung sinabi ko na din last time, meron kang kaibigan, sinabihan ka, "Oy, bay, ay isa pag-answer sa imong module kay magdula sa tag-ML, unya na mag-answer sa imong mga performance task, kay magdula sa tag-ML." O sige, without thinking, pa rin ka nga, ay sige, magdula ta, wala nakakabantay sa oras. Ang ending, wala ka nakabuhat, then deadline na. O diba? Piliin natin yung mas mahalaga. Alin bang mas mahalaga? Ang maglaro ng ML at nabagsak? Or dito ka sa mag-answer dito sa module nga makapasar ka? Asa may mas importante? Kung kayo ang tatanungin, alin ang mas mahalaga? Mag-answer sa modules po. O, diba? Mas importante talaga na piliin yung makapagdudulot ng kabutihan. Kanang okay lang yung maglaro ng ML. Okay lang gina siya. Pag Facebook, okay gina siya. Pero, hindi sa lahat ng panahon na kailangan magsige na lang tagdula. Kailangan isa-isip din natin kung ito ba ay mas mahalaga kaysa sa ito. Kung meron kang pagpipilian ba, I hope na pipiliin natin yung mas importante. Hindi lang yung nakapag-satisfy ng panandalian, hindi lang yung nakapagbigay ng panandaliang saya, kundi piliin natin yung makapagdudulot pa talaga ng mas mabuti para sa ating sarili, sa ating future. Okay, so tandaan ha, ito ay may 4, basahin na sabay-sabay ang unang antas, go! Ano ang nasa unang antas? Pandamdam. Pangalawa? Pangalawa? Buhay. Pangatlo? Spiritual. Ika-4? Banal. Okay, very good. So, yung 4 na mga antas. Ngayon, bibigyan to kayo ng isahang gawain. Oo. Magbanggit ng mga sariling karanasan or sariling pinapahalagahan sa buhay na napabilang sa pandamdam, napabilang sa pambuhay, napabilang sa espiritual, at napabilang sa banal. Okay, so gagawin ninyo ito mamaya pagkatapos ng ating klase. But
sa discussion natin ngayon, magbibigay tayo ng halimbawa bawat antas. Okay? Sino sa inyo makapagbigay ng halimbawa ng pandamdam? Anyone? Sino makapagbigay ng halimbawa ng pandamdam? Mga pinapahalagahan ninyo na napabilang sa pandamdam. Kung sa pandamdam, nakapag-satisfy ng ating mga wants at saka ng ating mga needs. Pambuhay, ito yung mga ginagawa natin na nakapagdudulot ng kabutihan para sa ating sarili. Spiritual, mga ginagawa natin na nakatutulong sa pagkakaroon ng matiwasay o pagiging mapanagutang tao sa lipunan. Then banal, ating pananampalataya sa Diyos. Sino makapagbanggit ng halimbawa or pinapahalagahan na napabilang sa pandamdam? Ako po, ma'am. Yes, sige. Go. Kanang sa pandamdam, ma'am, kay ginapahalagahan ako ang cellphone po, ma'am, kay dili aman ko naga-online class po, ma'am, ug dili apod ko nag-answer sa akong mga activities po, ma'am. Okay, pandamdam ang paggamit ng mga gadget. Okay? Next, iba pa, pandamdam. Let me hear from Soto. Pandamdam. Soto, Tana. Call a friend. Bagyo. Hello. Kain po, ma'am. Pagkain. Particular, anong pagkain? Anong pagkain? Isa man nga pagkain? Bagyo. Anong mga masustansya po, ma'am? Okay. Pag sinabi natin mga masustansyang pagkain, napabilang na yan siya doon sa pambuhay. Pandamdam, pagkain, may mga masasarap yung chicken joy, mga Junk foods po, ma'am. Mga chicheria. So doon, napabilang or soft drinks. Napabilang yan sa pandamdam na nakapag-satisfy natin mga panlasa. Pero kapag iniisip na natin yung pagkain ng mga masustansya pangan, like prutas, gulay, napabilang na yan siya sa pambuhay. Okay? Dahil nandito na tayo sa pambuhay. Next, sino pang makapagbigay ng halimbawa ng mga pinapalagahan natin na napabilang sa pambuhay? Let me hear from Calderon. Pag-ehersisyo po, ma'am. Okay, pag-ehersisyo. Tama. Ano pa? Tingnan natin sama na yung panakon Francisco. Pambuhay. Ano po, ma'am? Pagkain ng mga masustansyang pagkain po. Okay, pwede. Sige. Next, spiritual. Mga pinapahalagahan ninyo na napabilang sa spiritual. Isa man. Tama day. Let me hear from Joshua Carmona. Joshua? Mga spiritual, ito yung pakikitungo natin sa ibang tao, mga ginagawa natin na nakakapagdulot ng kabutihan sa ibang tao. Example, pagtulong sa mga gawaing bahay, o di ba? Pagpapahalaga sa mga magulang, ano yung ginagawa mo? Tumutulong ka sa mga gawaing bahay. Nagmamano ka sa iyong mga magulang. Ano pa? Pagpapahalaga sa kapwa po, ma'am. Okay, very good. Paano mo may papakita ang iyong pagpapahalaga sa ibang kapwa, sa iyong kapwa? Galangin sila sa ayon sa gusto mong galangin ka din. Okay, igalang, nandoon yung respeto.
sa iyong pagsasalita. O, di ba, no? Igalang natin ang ating kapwa. Dahil kung gusto mong igalang ka, ganun din ang gagawin mo sa ibang tao. Very good. Banal. How about banal? Ito yung pananampalataya natin sa Diyos. Paano mo may papakita na ikaw ay nanampalataya talaga sa Panginoon? Let me hear from... Yes, sige. Pagdarasal po, ma'am. Okay, very good. Pagdarasal. Ano pa? Pagsisimba. Okay, so, yung mga activities na yan, gagawin nyo yan, isasabit ninyo mamaya sa ating GC. Doon yung isasabit ang inyong mga nagawang output. At least meron na kayong ideya sa mga dapat maisulat sa bawat antas or sa bawat level. Okay? So ngayon, meron na naman pa tayong isa pang kwento. Ito ay isang kwento tungkol sa mga insekto. Isa-isang paraang may mga nanirahang insekto. Mayroong maliliit, makukulay, lumilipad at gumagapang. Ngunit sa lahat ng mga ito, si Paro-Paro ang pinakamaganda. Siya ay nagtataglay ng iba't ibang kulay na sadyang nakakaakit. Kung kaya naman siya ay nilalapitan ng iba pang mga insekto na itinuturing niyang mga kaibigan. Ngunit isang araw, habang namamasyal siya ay naabutan ng malakas na ulan. So ito ang naging kwento. Tingnan natin kung alin sa kanila ang mayroong mataas na antas ng pagpapahalaga. Ano yung mga pagpapahalagang kanilang ipinapakita? Negatibo ba o positibo? Ito ang sabi ni Paro-Paro. Nako, kay lakas ng ulan, kailangan ko nang maghanap ng masisilungan. Nakita niya ang bahay ni Gagamba. Sabi ni Paro-Paro, kaibigan, maaari ba akong makisilong sa iyong tahanan? Ang sabi ni Gagamba, pagpasensyahan mo na kaibigan, maliit lamang ang aking bahay. Hindi tayo maaaring magkasya rito. Mabuti pa, umalis ka na lamang. Nalungkot si Paro-Paro at dali-dali umalis upang maghanap ng iba pang mapagtataguan. Natagpuan niya si Langgam na abala sa pagtatago ng kanyang mga naimpok na pagkain. Sabi ni Paro-Paro, Langgam, maaari ba akong pansamantalang makituloy sa iyong tahanan? Sabi naman ni Langgam, naku, hindi. Baka mabasa ng iyong malalapad na pakpak ang aking mga pagkain. Humanap ka na lang ng iba. At umalis si Paro-Paro na mabigat ang dibdib sa inasal ng kanyang mga kaibigan. Nilalamig na rin siya at nagugutom. Mayroong langaw. Si langaw. Oh, Paro-Paro, bakit ka nagpapaulan? Baka magkasakit ka niyan. Halika rito sa aking munting tahanan. Nabuhayan ng loob si Paro-Paro. Bagamat nahihiya ay hindi niya tinanggihan ang alok nitong kulong. Sabi ni Paro-Paro, napakabuti mo langaw. Kahit ikaw ay di ko kaibigan, handa mo pa rin akong tulungan. Sabi naman ni Langaw, ang pagtulong ay hindi ibinibigay sa mga kaibigan lamang, bagkus ay higit na nangangailangan. Okay, so yun ang kwento ni Langaw, ni Paro-Paro, ni Langgam. Paro-Paro, Langgam, Langaw. Okay, ngayon tingnan natin, sagutin natin ang mga katanungan ito. Sa iyong palagay, sino sa kanilang apat? Isa ito, Paro-Paro, Langgam, Gagamba, at Langaw. Sa iyong palagay, sino sa kanilang apat ang may mas mataas na antas ng pagpapahalaga? Kung kayo ang tatanungin, sino sa kanilang apat ang may mas mataas na antas ng pagpapahalaga? Okay, anyone? Just answer. Bagyo. Sige, tatawagin ko si Bagyo. Number 1, sa iyong palagay, sino sa kanang apat ang may mas mataas na antas ng pagpapahalaga? Yes? Bagyo? Hello?
Wala si Kuan. Tatawagin ko si Miles Calderon. Sige, Antonio mo na, Ambasan. Naka-raise na hand si Ambasan. Yes, Ambasan. Sino sa kanilang apat ang sa tingin mo ang may mas mataas na antas ng pagpapahalaga? Silangaw po, ma'am. Silangaw, tama. Bakit Silangaw? Basta daw nga dito sila amigo ni Kuan Paro-Paro iragya po kitabangan si Paro-Paro. O, di ba no? Kahit hindi niya kaibigan, pero tinutulungan pa rin ni Langaw. Hindi niya pinipili. Minsan kasi ang tao, kapag sino lang yung tumulong, sino yung mga kaibigan, yun lang din yung tutulungan. Pero iba ang nasa isip, ang mindset nitong si Langaw. Hindi niya pinipili ang kanyang mga tinutulungan. O, di ba? Ano ang pinapahalagahan ni Paro-Paro? Ano kaya pinapahalagan siya? Pinapahalagan niya ang kanyang kagandahan ng kanyang pakpak. Feel niya, napakaganda na niya. O, si Langgam naman, ano ang kanyang pinapahalagahan? Sa tingin niyo, ano pinapahalagahan ni Langgam? Pagkain po, ma'am. Pagkain, o di ba no? Hadok siya basi mabasa ang iyang itigom dito na pagkaon, wag niya kitabangan si Paro-Paro. How about si Gagamba? Si Gagamba. Saan gampingan ni Gagamba? Bahay niya, no? Kay, syempre, dako man po kayo ang Paro-Paro, basig matanggal, iyang web, man saan na lang, maguba ang iyahang balay. At si Langaw, syempre, si Langaw ang pinakabida dito na pinapahalagahan niya. Anong pinapahalagahan ni Langaw? Ang kalagayan ng iba po, ma'am. Okay, iniisip niya ang kapakanan din ng ibang tao. O, diba? Naluoy siya, yung tabangan siya isang matulunging tao. Iniisip niya ang kapakanan din ng ibang tao. At ito ay nasa mataas na level. Ito ay nasa mataas na antas. Diba? Ibig sabihin lang nito ba na hindi lang tayo mag-focus sa mga material things, sa mga bagay na para sa ating sarili, kundi dapat isipin din natin ang ating kapwa. Dahil no man is an island, walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Kinakailangan tulungan, meron tayong koneksyon din sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay. Diba, sa oras ng kagipitan, ang unang-unang tutulong talaga sa atin ay ating mga kapitbahay. So, dapat maging matiwasay ang ating koneksyon, relasyon, ang ating pagkapwa, lalong-lalo na sa mga kapitbahay o sa mga tao na nasa ating paligid. Okay? Bilang kabataan, sa paanong paraan mo matutularan ang halimbawang ipinamalas ni Langaw? O kayo, bilang isang kabataan, paano niyo daw maipapakita sa paanong paraan mo matutularan ang halimbawang ipinamalas ni Langaw? Okay, sino ang nais sumagot? Volunteer? Kung kamo daw ang nasa sitwasyon, ano ang kaya ang gagawin mo na magpapakita na tinutularan mo ang mga kabutihang ginagawa ni Langaw? Yes? Haro. Denise. Denise? Yes po, ma'am. Bilang? Ano po, ma'am? Sige. Ang sagot ko po is tumulong po sa iba kahit hindi mo po sila kilala po. Okay, so tutulungan mo ang iyong mga kaibigan o hindi lang na kaibigan, kapag mayroong mga sitwasyon talaga na kailangan ng tulong ng ibang tao, gagawin mo dahil ito ang nararapat. Okay, very good. Ano pa? Gusto ko marinig ang boses ni Ersan. Bilang kabataan, Ersan, paano mo may papakita na ikaw ay may
pagmamahal din sa ibang tao. Ersan. Paano mo may papakita, Ersan, na ikaw ay may pagmamahal din sa ibang tao? Ersan. Are you still there, Ersan? I-absent na ako na hindi maningog, oy. Oh, wala agad nag-type sa chat box. Wala yung microphone, i-type sa chat box. Wala nang tingog si Ersan. Nadiay. Tulungan yung tao, ma'am, kahit wala siyang magawa sa iyo. Okay. Oh, very good. Tutulong tayo, not expecting something in return. No? Kahit na hindi yan siya makabayad, tutulong at tutulong ka dahil yun ang nararapat. Okay, so very good. Balik tayo dito sa ating lesson. Dito. Ano-ano ang mga antas? So let's have a abstraction or let's have a summary or generalization sa ating mga na-discuss. Tatanungin ko si Kainglet. Kainglet, ano-ano yung mga antas o hierarchy ng pagpapahalaga? Kainglet? Kainglet? Ma'am, could you repeat the question? Tiniking kung sa cellphone, ma'am. Hinay. Sige. Base sa mga napag-usapan natin kanina sa ating lesson, ano-ano ang mga antas o hierarchy ng pagpapahalaga ayon kay Max Keller? Ano na lang siya? Overview or generalization? Ano-ano yung Anal, Yes? spiritual, anal spiritual, papalaga sa Ano yung isa? Okay, call a friend. Let me try Joshua. Ano na yung apat na antas ng pagpapahalaga o hierarchy ng pagpapahalaga ayon kay Max Keller? Joshua. Yun na yung signal. Sige lang, anyway, nakapost man dito sa atong Google Classroom. Joshua? Yes, Denise. Ano po, ma'am? Pandamdam, Okay, Denise. pambuhay, spiritual at banal po. Okay, very good. So, yun yung mga antas o hierarchy ng pagpapahalaga ayon kay Max Keller. Next, ibigay ang kahalagahan ng pagsuri sa ating mga pinapahalagahan sa buhay. Bakit kaya kailangang suriin natin palagi ang ating mga pinapahalagahan at ang antas nito? Bakit kaya kailangan suriin natin ang ating mga pinapahalagahan sa buhay? Bakit from time to time, bakit kailangan suriin natin kung ito pa ba ay nasa mas mataas na level or hindi? Bakit kaya? Deloy, bakit kaya kailangan nating suriin ang ating mga pinapahalagahan sa buhay? Bakit kailangan malaman natin na nasa pandamdam lang ba itong level o nasa mas mataas pa na antas? Bakit kaya kailangan nating suriin ito? Kaya para Anyone? Yes? Kaya para mahibalan, ma'am, kung unsa jud ilahang gusto himuon para dili sila mag-regret sa ilahang desisyon po, ma'am. Okay, kailangan suriin natin para hindi tayo mag-regret, no? Para dili ta magmahay sa mga desisyon nga atong buhaton. Tandaan natin ang ating mga kilos ay may kakibat na consequences. So, kailangan piliin natin yung mas mataas na antas para mas maganda din ang effect nito sa atin. Okay, karagdagang sagot. Ano pa? Bakit kailangang suriin natin? Ayun kay Laura, makaka-affect man siya sa atong health, ma'am, or mga relationship sa uban. O, di ba, no?
kung iniisip lang natin yung nakakapag-satisfy ng ating wants, minsan hindi ito nakatutulong para sa ating future, sa ating pakikipagkapwa. So, kailangan piliin yung mas mataas. Okay, ano pa? Anyone? Sino pang? Yes, Calderon. Kanang, kung surian po natin man kay ibalaan mo man kung si pinakamataas, ma'am, no niya. Dili pud masayang atong oras, ma'am, sa mga wala ay kwenta nga bagay po, ma'am. Okay, very good. O, diba? Karagdagang sagot. Kailangan isipin talaga natin para hindi masayang ang ating oras. Okay, very good na mga ideas na dapat alamin talaga natin o kani siya maayo ba ni makahatag ba ni kayuhan o basig sayang-sayang lang ko sa akong oras. Okay, very good. Meron pa bang may maidadagdag? Napa? Okay, so maraming salamat. Very good, di ba? Kaya kailangan suriin, may pagnilay-nilay talaga bago natin gagawin ang isang bagay, bago natin ikilos ang ating mga plano sa buhay. Kailangan masuri muna natin. Ito ba ay nakapagdudulot ng kabutihan para sa aking sarili? Makabubuti din ba ito para sa aking future? At nakakabuti din ba ito sa ating o sa aking kapwa? So, kailangan nandun talaga ang pang-araw-araw na pagsusuri para hindi masayang ating panahon, para magiging maganda ang ating kinabukasan, para magkaroon tayo ng magandang samahan sa ating kapwa, para tayo talaga ay isang panagutang mamamayan sa ating lipunan. Okay, very good. Dahil dyan, dahil sa mga maganda ninyong kasagutan, bibigyan ko kayo ng karagdagang puntos. Okay, nice yung mga realization ninyo tungkol sa ating na-discuss this morning. Okay, so sa pagpapatuloy, dito tayo, meron pang isang activity. Gagawin din ninyo ito. Sana itong output, itong activity na ito ay na-upload ko na sa Google Classroom. Gagawa kayo ng isang awareness campaign. Well, then ako na siya na-edit. Gagawa kayo ng isang awareness campaign. Maaaring gagawin niyo ito sa isa-isang TikTok or mag-isip kayo ng isang slogan or kumuha ng isang quotation mula sa isang sikat na tao or sa isang philosopher na nakapag-motivate sa ibang tao na piliin yung mas mahalaga. Or gagawa kayo ng isang maikling tula na kanang nakapag-inganyo ba, nakapag-motivate sa tao na piliin nila yung mas importante kaysa sa mga bagay na nakapagbigay ng panandaliang saya. Okay? So, tandaan ha, gagawa kayo ng isang awareness campaign, maaring verse sa Bible. Example, sa Bible, sa Galatians 6:9, be not weary in well-doing, for in due time you shall reap if you faint not. O, pwede ka tulay mong gamiton, tapos explain mo gamay. Paano man to siya? Kanang motivating, as motivation para piliin nila yung mas mabuti, yung nakakapagdulot ng kabutihan, hindi lang ng sarili, kundi pati na rin sa ibang tao. Be not weary. Huwag kang tumigil, huwag kang panghinaan sa paggawa ng mabuti. Dahil ito ay babalik din sa iyo. Be not weary in well-doing, for in due time, you will reap. You are going to harvest, di ba? Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Tapos dagdagan nyo lang ng konting paliwanag. Tandaan ha, ito ay nasa Google Classroom natin. This is performance task number 3 ba yun? O nasa Google Classroom na siya. Ako na nang nabutang na ako na dito. Gagawin nyo yan during your off time or during your vacant time.
Kay sayo-sayo pa man, pwede nyo gamitin ang atong time. Basta makailangan mo makasubmit sa gawain, awareness campaign sa paggawa ng yung motivation ba, pagkumbinsi sa ibang tao na piliin yung mas mahalagang bagay. Maaaring sa pamagitan ng isang tula, isang payag sa philosopher, ng isang philosopher, ng verse sa Bible or slogan. Pagkatapos, pwedeng gumamit ng bond paper, pwedeng sa PowerPoint, or any means na pwede nyong gamitin, pwede sa TikTok, o video, nga mag-storya mo, marami mag-vlog, nga mag-campaign mo, kintahin mo, nga ganin yung buhaton, nga dapat pilihan ninyo ang mas importante. At pagkatapos, i-turn in sa Google Classroom. Then, kung dili magsabit sa Google Classroom, pwede po picturean yung trabaho, isend sa akong messenger. Asa mo mas hiyang, asa ang mas dali nga makasabit mo sa inyong output. So, awareness campaign, nasa Google Classroom na ang mga karagdagang instruction. Okay, so ngayon, dadako tayo sa ating quiz. Let's have a short quiz. Tingnan natin, be. Number 1, piliin ha kung ito ay pandamdam, pambuhay, spiritual, or banal. Number 1, ano ang tamang sagot? Just answer me in chorus. Number 1, go. Banal po, ma'am. Banal. Number 1. Okay, pagdarasal yan. So, napabilang siya sa banal. Number 2. Spiritual po, ma'am. Spiritual po. Okay, spiritual. Pagmamahal sa katarungan. Number 3, larawan ng magkakaibigan na masayang masaya. Anong antas yan? Kanang malipayon kay sila. Diba? Pag masaya ka, nandun yung pagmamahal, ng enjoyment. Oh, wala na sa ganitang gadget daraa. So, asa na siya napabilang? Pakikitungo ito sa ibang tao. Pagiging masayahin. Okay, spiritual. O pagiging palakaibigan. O diba? Happy kay sila. Next, kanisya, hindi ko lang klaro kung ito ba ay, so sa tingin parang milk man ito. Milk, plus na pan, na sa ba ni tubig. Okay, saan kaya ito napabilang? Pambuhay. Pambuhay. Okay. Pagkaon man na sa ibabaw niya, tubig niya, kani siya milk, na kani siya, ang sa kaya ni. Okay, then number 5, na heart to heart. Spiritual po. Spiritual. Pagpapakita ng pagmamahal. Siguro mag-asawa na sila. Tapos nandun ang pagmamahal. Okay, very good. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, meron pa bang mga katanungan? At least, base sa mga ipinakitang kasagot sa mga nasabing na mga kasagutan kanina, na ipakita ninyo na may malalim kayong pagkakaintindi sa ating mga natalakay kanina tungkol sa mga hierarkiya ng pagpapahalaga. Some more question? Clarification? Wala na? O kung wala na, that's all for this morning. Have a nice day, everyone. God bless. Okay, so moto siya atong lesson. By the way, karong alas 10, sugod na. Nako i-share sa inyo na link. Pagkahuman tanaw ninyo niha kay kick-off celebration nato sa atong watch. Kick-off celebration sa atong watch. Tanaw nato unsa ang mga highlights, unsa mga activities na buhaton sa atong watch. Okay, send ako sa GC. So magbabay na ta. That's all for this morning. Have a nice day, everyone. Tanaw sa GC ha. I-send na